Alam mo ba na may mga natuklasan ang mga archaeologists na halos hindi ka panipaniwala, mga bagay na kayang baguhin ang pagkakaintindi natin sa kasaysayan? Mula sa mga sinaunang lungsod na biglang naglaho, hanggang sa mga artifact na hindi dapat umiiral, ito ang mga archaeological discoveries na magpapatanong sa iyo ng posible kaya talaga ito. Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Sa Parang Ruins, sa malayong kanluran ng Tibet, sa gitna ng tuyo at mabatong talampas, nakatago ang isang lugar na halos hindi na binabanggit sa kasaysayan, ang mga guho ng Saparang, ang dating kabisera ng sinaunang kaharian ng Guj. Kakaunti lang ang mga taong nakararating dito. Mula sa malayo, mistulan itong lungsod na inukit mula sa bato. Pero kapag lumapit ka, bubungad ang isang labyrinth ng lagusan, monasteryo at mga pader na minsan ay naging puso ng isang makapangyarihang imperyo. Ang tunay na hiwaga ng Saparang ay hindi lang ang pagkakahiwalay nito sa mundo, kundi kung paano ito nabuhay at nagtagal sa paglipas ng panahon. Mahigit 1,000 taon na ang nakalipas mula nang ito'y itinatag bilang isang makisig na kaharian ng mga Budista na nakipagkalakalan sa India, Nepal at hanggang sa malalayong lupain ng gitnang Asya. Ang lungsod ay tila nakapatong sa cliff. Bawat tahanan, templo at palasyo ay magkakapatong sa gilid ng bundok, pinagdurugtong ng mga lihim na hagdan at ilalim na lagusan. Sa pinakatuktok nito, nakatindig ang palasyo ng hari na nakamasid sa buong disyerto. Ngunit noong ika-17 siglo, ang kahariang ito ay naglaho na parang bula. Sabi ng mga alamat, may naganap na pagtataksil, taggutom at tigmaan. Pero hanggang ngayon, walang sino mang makapagpaliwanag kung paano biglang bumagsak ang isang kahariang minsang umunlad sa gitna ng disyerto. Sa loob ng mga kuweba nito, makikita pa rin ang mga larawan ng Diyos-Diyosan at cosmic na ginuhit gamit ang mga mineral na nanatiling matingkad kahit nilamon na ng panahon, hangin at buhangin. Ngayon, ang Saparang ay hindi na lang mga guho. Isa itong palaisipan na inukit sa bato, isang tahimik na paalala ng kahariang naglaho at nag-iwan ng mas maraming tanong kaysa sagot. Varna Necropolis. Sa bansang Bulgaria, malapit sa coast ng Black Sea, naroon ang isang lugar na matagal nang nagtatago ng mga lihim ng sinaunang Europa. Ang Varna Necropolis, isa sa mga pinakakamanghamanghang archaeological discoveries sa buong kontinente. Natuklasan ito noong dekada 70 at ayon sa mga scientists, ang libingang ito ay mahigit 6,500 taon na ang tanda, mas matanda pa sa Stonehenge at sa mga piramid ng Ehipto. Sa ilalim ng lupa, natagpuan ng mga archaeologist ang pinakamatandang gintong kayamanan sa buong mundo. Mahigit 6 na kilo ng mga alahas, sandata at mga bagay na ginamit sa mga ritual, lahat ay hinubog ng kakaibang husay at sining. Ang mga natuklasang ito ay nagpabago sa pagtingin ng mga historiador sa sinaunang Europa. Ipinapakita nito na kahit noong panahong iyon, may mga lipunan ng may mataas na antas ng kaalaman, organisadong pamumuhay at mga simbolikong tradisyon na noon ay hindi pa pinaniniwala ang posible. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, nanatili ang mga tanong. Sino nga ba sila? Paano nila natutunan ang ganitong kasanayan? At bakit tila bigla na lang silang naglaho, iniwan ang mga bakas ng isang sibilisasyong napakaunlad para sa panahon nila? Ang Varna Necropolis ay hindi lamang isang libingan, ito ay isang pinto patungo sa nakalipas at bawat gintong alahas na natagpuan dito ay nagsasalaysay ng kasaysayang patuloy pa ring binubuo hanggang ngayon. Dara, Turkey. Sa timog silangang bahagi ng Turkey, nakatago sa pagitan ng mga disyertong burol, matatagpuan ang sinaunang lungsod ng Dara, isang lugar na may kasaysayang umaabot ng mahigit 1,500 taon mula pa noong panahon ng silangang imperyong Romano. Noon, ito ang nagsilbing matatag na kuta malapit sa hangganan ng Persya. Ang lungsod ay may sopistikadong sistema ng patubig na inukit mismo sa bato, mga lihim na silid sa ilalim ng lupa, at isang malawak na libingan na nagpapakita ng kakaibang antas ng arkitektura sa panahong iyon. Tinawag pa nga ng ilan ang Dara bilang Ephesus ng silangan dahil sa laki at karangyaan nito. Ngayon, maaaring lakbayin ng mga turista ang mga tunnel, silipin ang mga gusaling halos lumubog na sa lupa at maramdaman ang presensya ng isang sibilisasyong matagal nang naglaho. Sa gitna ng tuyot na view, ang Dara ay nananatiling isang buhay na museo, patunay sa talino, pananampalataya at disenyo ng mga sinaunang Romano sa silangan. Ngunit sa ilalim naman ng mga kapatagan ng Cappadocia, may isa pang lihim na mas kahanga-hanga, ang Derinkuyu, isang buong lungsod na hinukay sa ilalim ng lupa mula mismo sa mga bato ng bulkan. Tinatayang umabot na ito sa 3,000 taong gulang at may halos 60 metro sa ilalim ng lupa. Ayon sa mga archaeologist, kayang i-accommodate ng lungsod na ito ng hanggang 20,000 katao, kumpleto sa kwadra para sa mga hayop, kusina, balon ng tubig at mga bentilasyong gumagana pa rin hanggang ngayon.
Ngunit ang pinakamalaking tanong, bakit nila ito itinayo? Isa ba itong kanlungan laban sa mga mananakop, isang shelter mula sa mga kalamidad, o baka may mas malalim pang dahilan na hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos na nauunawaan? Isipin mo, isang buong lungsod sa ilalim ng lupa na itinayo ng mga taong walang makabagong kagamitan, ngunit nagawang lumikha ng estrukturang kayang tumagal ng libu-libong taon. Sa katahimikan ng mga lagusang iyon, tila naririnig pa rin ang mga yabag ng mga taong minsang nanirahan sa dilim, mga taong nagtago sa ilalim ng mundo at nag-iwan ng tanong na hanggang ngayon ay wala pang sagot. Noah Ark, Turkey. Sa hilagang silangang bahagi ng Turkey, malapit sa paanan ng bundok Ararat, matatagpuan ang isang kakaibang lugar na tinatawag na Durupinar, isang archaeological site na, ayon sa ilan, ay maaring pinagpahingahan ng barko ni Noah. Natuklasan ito noong 1959 ng isang opisyal ng hukbong Turko at mula noon umani na ito ng matinding interes mula sa mga scientist at mananaliksik. Ang hugis ng estruktura ay kapansin-pansing kahawig ng paglalarawan ng arko sa mga sinaunang kasulatan, mahaba, bilugan at tila inukit mismo sa gilid ng bundok. Bagamat wala pang matibay na ebidensyang nagpapatunay na ito nga ang mismong barko ni Noah, nananatili itong isa sa mga pinakanakaakit na destinasyon para sa mga mahilig sa biblical history at mga sinaunang hiwaga. Hanggang ngayon, dinarayo ng mga turista, scientist at mga mananaliksik ang Durupinar. Bawat isa ay may pag-asang mabuksan ang katotohanan sa likod ng misteryosong anyong ito sa lupa. Plain of Jars, Laos. Sa hilagang bahagi ng Laos, sa gitna ng mga talampas, matatagpuan ang isang kakaibang view na hanggang ngayon ay patuloy na palaisipan sa mundo ng arkeolohiya, ang Plain of Jars. Kalat sa malawak na lupain ang libu-libong malalaking sisidlang bato. Ang ilan ay umaabot ng mahigit 10 talampakan ang taas at tumitimbang ng ilang tonelada. Makikita ang mga ito sa mahigit 70 lugar, tila isang tahimik na view puno ng hiwaga. Inukit ang mga sisidlang ito mula sa matitigas na bato, mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Ngunit hanggang ngayon, walang nakaalam kung para saan talaga ang mga ito. Ginamit ba ang mga ito bilang sisidlan ng mga bangkay ng mga namatay, imbakan ng pagkain o inumin, o bahagi ng mga sinaunang ritual na matagal nang kinalimutan ng panahon? May mga alamat na nagsasabing ito raw ay mga sisidlan ng alak ng mga higante na ginamit nila sa kanilang mga pagdiriwang. Ngunit ayon sa mga paghuhukay ng mga eksperto, natagpuan doon ang mga katawan ng tao at iba pang artifact na tila nagpapatunay na may kaugnayan ito sa mga seremonyal na paglilibing. Subalit hanggang ngayon, walang katiyakan kung alin ang totoo. Ang dami ng mga garapon, ang laki ng mga ito at ang kahangahangang paraan ng pagkakagawa at pagdadala sa kanila ay patunay na ang mga sinaunang Taga-Laos ay may mataas na antas ng kaalaman, kultura at teknolohiya na hindi inaasahan sa panahong iyon. Sa bawat garapong bato na nakatindig ay tila may tinig ng nakaraan na nagsasabi ng mga lihim na matagal nang gustong maunawaan ng sangkatauhan. Ciudad Perdida, Colombia. Sa kailaliman ng kagubatan ng Hilagang Colombia, natatago ang isang lugar na matagal nang binalot ng mga kwento at hiwaga. Ang Ciudad Perdida o sa literal na kahulugan, ang nawawalang lungsod. Sa loob ng maraming siglo, natakpan ito ng makakapal na kagubatan. Ngunit noong dekada 70, isang grupo ng mga treasure hunter ang aksidenteng nakadiskubre ng mga bato't hagdang paakyat sa bundok na kalaunay nagbukas sa isang nakamamanghang tanawin. Ang kanilang natagpuan ay higit pa sa inaasahan. Daan-daang teres na inukit sa gilid ng mga bundok, malalawak na plaza at mga ceremonial platform na pinagdurugtong ng libu-libong baitang ng batong hagdanan sa gitna ng kagubatan. Itinayo ito noong ika-8 siglo, mas matanda pa kaysa sa Machu Picchu ng Peru. Noon, ito ang sentro ng politika at pananampalataya ng mga sinaunang Tairona, isang maunlad na sibilisasyong nabuhay sa gitna ng kabundukan. Ngayon, ang pagpunta rito ay hindi biro. Kailangang maglakad ng ilang araw, tumawid sa mga ilog at akyatin ang matatarik na bundok bago marating ang tuktok. Ngunit marahil, iyon mismo ang nagbibigay ng kakaibang halina sa lugar na ito, isang lungsod na nilamon ng kagubatan ngunit hindi kailanman nalimutan ng kasaysayan. Para sa mga katutubong naninirahan sa paligid, ang Ciudad Perdida ay hindi lang isang guho. Ito ay buhay na alaala ng kanilang mga ninuno, isang banal na lugar na patuloy na itinuturing na puso ng kanilang mundo. Crop Circles, United Kingdom. Sa mga malalawak na bukirin ng United Kingdom, lumitaw ang isa sa mga pinakamisteryosong kababalaghan ng makabagong panahon, ang tinatawag na crop circles. Nagsimulang mapansin ang mga ito noong huling bahagi ng ika-20 siglo, mga malalaking hugis at disenyo na bigla na lang lumilitaw magdamag sa mga taniman ng trigo at sibada.
Pinakamarami itong nakikita sa katimugang bahagi ng England malapit sa mga sinaunang lugar tulad ng Stonehenge at Avebury. May mga naniniwalang gawa lang ito ng mga mapaglarong tao gamit ang simpleng kagamitan, ngunit may iba namang nagsasabing may kakaibang pwersang sangkot, mga magnetic anomaly, lihim na teknolohiya ng militar o kaya naman ay mga mensaheng mula sa labas ng ating mundo. Habang tumatagal, lalong nagiging komplikado at detalyado ang mga disenyo. Ang ilan umaabot pa sa mahigit 300 talampakan ng lapad na parang ginuhit gamit ang eksaktong sukat ng isang higanteng kamay. Tuwing tag-init, libo-libong turista, mananaliksik at mga tagasunod ng katotohanan ang nagtutungo sa mga bukiring ito, umaasang masaksihan mismo ang paglitaw ng isang formation o matuklasan kung saan talaga nagmumula ang mga pattern na ito na hanggang ngayon ay patuloy na nagpapagulo sa isipan ng mga siyentipiko at mananampalataya. Baalbek Monoliths, Lebanon. Maligayang pagdating sa misteryosong mundo ng mga monolith ng Baalbek, isang sinaunang kababalaghan na matatagpuan sa Lebanon, kilala sa napakalalaking batong istruktura na patuloy na nagpapahanga at nagpapaisip sa mga historiador at arkeologo sa loob ng maraming siglo. Matatagpuan ito sa Bekaa Valley, isang rehiyon na minsang naging sentro ng makapangyarihang mga sibilisasyon. Dito matatagpuan ang ilan sa pinakamalalaking batong kailanman hinugis at inilipat ng tao. Ang pinakatanyag sa mga ito, ang bato ng buntis na babae, ay tinatayang may bigat na higit sa 1,000 tonelada, isang hindi kapanipaniwalang gawa na sumusubok sa hangganan ng teknolohiya ng mga sinaunang panahon. Hanggang ngayon, walang tiyak na paliwanag kung paano nagawa ng mga sinaunang manggagawa ang pag-ukit at paglipat sa mga batong ito nang walang makabagong kagamitan. May naniniwala na ito ay gawa ng mga Phoenician, ngunit may iba namang nagsasabing mas sinaunang sibilisasyon pa ang maaaring nag-umpisa ng lahat. Ngunit higit pa sa mga bato, ang Baalbek ay tahanan din ng isang dakilang templong ipinagawa ng mga Romano na inialay sa Diyos na si Jupiter. Ang mga haliging tila umaabot sa kalangitan at mga inukit na detalye sa bawat pader ay patunay ng karangyaan at kapangyarihan ng imperyo noon. Hanggang ngayon, ang mga guho ng Baalbek ay patuloy na dinarayo ng mga turista at mananaliksik na nagnanais masilayan mismo ang mga batong parang hindi gawa ng tao at madama ang misteryo ng isang sibilisasyong matagal nang naglaho, ngunit nag-iwan ng mga bakas na hindi pa rin kayang ipaliwanag ng makabagong agham. Karnak, France. Sa tahimik na rehiyon ng Brittany, France, nakatago ang misteryosong mga bato ng Karnak. Isang sinaunang tanawin na mistulang kodigo ng nakaraan na iniwan ng isang sibilisasyong matagal nang naglaho. Mahigit 6,000 taon na ang nakalilipas, itinaas dito ang mahigit 3,000 dambuhalang bato na maingat na inayos sa mahabang hanay na tila sumusunod sa isang lihim na padron. Ngunit hanggang ngayon, walang nakakaalam kung sino ang nagtayo nito o kung ano talaga ang layunin ng kanilang disenyo. May mga nagsasabing ito ay isang sinaunang obserbatoryo ginamit upang sundan ang mga bituin at galaw ng langit. May iba namang naniniwala na ito ay banal na lugar ng ritual, habang may mga teoryang nagsasabing baka ito ay may pinagmulan na hindi ganap na makamundo. Ayon sa alamat ng mga taga-Karnak, ang mga batong ito ay minsang isang hukbong isinumpa at ginawang bato magpakailanman. At sa bawat paglakad ng mga bisita sa gitna ng mga hanay na ito, tila naririnig pa rin ang bulong ng mga kwentong matagal nang nilamon ng panahon. Great Enclosure of Great Zimbabwe. Mula sa mga burol ng Katimugang Afrika, umatungal sa kasaysayan ang dakilang Zimbabwe, isang napakalawak at misteryosong istrukturang bato na itinuturing na isa sa mga pinakadakilang kababalaghan sa kontinente. Itinayo ito sa pagitan ng 11 hanggang 15 siglo, at ang mga pader nitong gawa sa granite ay umaabot ng mahigit 800 talampakan ang lawak at mahigit 30 talampakan ang taas. Walang ginamit na semento o pandikit, ngunit nanatili itong matatag laban sa paglipas ng panahon. Ayon sa mga eskolar, maaaring ito ay palasyo ng hari o sentro ng mga seremonyal na gawain, ngunit hanggang ngayon walang tiyak na sagot kung ano talaga ang tunay nitong layunin. Mas nakapagtataka pa kung paanong naitayo ang ganitong kalaking estruktura gamit lamang ang payak na kasangkapan ng mga sinaunang panahon at kung bakit bigla itong iniwan ng mga nanirahan dito. Noong kasagsagan nito, ang dakilang Zimbabwe ay sentro ng kalakalan na umaabot hanggang sa gitnang silangan at China. Patunay na ang mga sinaunang kabihas ng Aprikano ay may sopistikadong kultura, talino at teknolohiya na madalas hindi kinikilala ng makabagong kasaysayan. Ngayon, nananatiling tahimik na saksi ang mga bato ng dakilang Zimbabwe, paalala na sa gitna ng disyerto at panahon, may mga sibilisasyong dakila na minsan nang umusbong at iniwang palaisipan na patuloy nating sinusubukang unawain. Sa bawat bato, sa bawat guho
at sa bawat bakas ng nakaraan may mga lihim na nananatiling hindi pa rin ganap na nauunawaan. Mula sa kapatagan ng Afrika at sa mga gubat na nilamon ng panahon, ang mga sinaunang kabihasnan ay tila mga bulong ng kasaysayan na patuloy na tumatawag sa atin upang alamin kung sino tayo at saan tayo nagmula. Ito ang mga dakilang misteryo ng ating mundo at marahil ang ilan sa kanila ay sadyang hindi kailanman dapat tuluyang mabunyag.